Magandang gabi, Sir Dave. Ako si Jake. Hindi ko akalaing mangyayari sa akin to habang nagtatrabaho ako sa probinsya ng Japan. Factory worker ako noon, pero dahil sa sobrang stress, pinayagan akong maglib ng ilang araw. May kakilala akong kapwa Pinoy na nag-alok na tumira muna ako sa isang lumang bahay nila sa isang rural na lugar. Malayo sa syudad, napapalibutan ng palayan at bundok. Sabi nila, tahimik daw doon. At tama nga sila, sobrang tahimik. Yung tipong ang maririnig mo lang ay hangin na dumadaan sa mga tuyong damo. Walang sasakyan, walang tao. Parang iniwan na ng panahon yung lugar. Sa likod ng bahay, may malawak na bukid. May maliit na daan na gawa sa lupa, papunta sa mas malayong bahagi ng sakahan. Doon ako madalas maglakad tuwing hapon. Hanggang sa unang beses ko siyang nakita. Isang matandang lalaki. Nakatayo siya sa gitna ng bukid. Medyo malayo pero kita pa rin ng malinaw. Nakasuot siya ng parang lumang damit pang bukid sa Japan. Upas na. Nakayuko din siya madalas, pero alam kong nakatingin siya sa akin. Huminto ako sa paglalakad. Napansin ko agad, hindi siya gumagalaw. Kahit hangin, hindi niya pinapansin. Parang nakapirmi lang siya doon. "Susimasen," tawag ko. Wala, ni hindi siya kumurap o gumalaw man lang. Kinabahan ako ng konti, pero inisip ko na baka matanda lang talaga at mahina na, o baka hindi niya ako naririnig. Kaya dumiretso na lang ako pabalik ng bahay. Kinabukasan, bumalik ulit ako sa bukid at doon nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Nandun ulit siya sa eksaktong parehong pwesto, parehong tindig. Parang hindi siya umalis doon buong magdamag. Doon na ako medyo kinilabutan. Sinubukan kong iwasan siya habang naglalakad, pero ramdam ko, sinusundan ako ng tingin niya. Kahit hindi ako direktang tumitingin, alam kong hindi niya ako inaalis sa paningin niya. Habang papalayo ako, parang mas bumibigat yung hangin sa paligid. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi siya basta matandang tao lang. Pagdating ko ng bahay, nadatnan ko yung kapitbahay. Isang matandang hapon na babae na minsan ko lang nakita. Tinignan niya ako, tapos napansin niyang pawis na pawis ako kahit malamig ang hangin. Tapos nagtanong siya kung saan ako galing. Tapos ang sabi ko lang, sa bukid, sa likod. Sinabi ko rin na may matandang lalaki doon na palagi kong nakikita. Bigla nag-iba ang itsura niya. Nanlaki ang mata. Tinanong niya ako kung anong itsura. Inilarawan ko sa kanya. Tahimik lang siya nakikinig. Pagkatapos, mahina niyang sinabing wala na raw nakatira sa bahay na yun. Matagal na. Napatingin ako sa direksyon ng bukid at doon ko lang na-realize yung pwesto ng matandang lalaki. Direktang nakaharap sa isang lumang bahay na halos natatakpan na ng damo. Isang bahay na mukhang matagal nang inabandona. At kahit malayo ako, pakiramdam ko, may nakatingin pa rin sa akin. Hindi ako mapakali matapos sabihin ng matandang babae na wala nang nakatira sa bahay na yon. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit natatakot ka na, gusto mo pa ring malaman ng totoo. Ganon ako. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Tahimik ang buong paligid. Wala ring hangin. Bandang 12:00 ng gabi, napabangon ako. May narinig ako. Parang may naglalakad sa labas. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at doon ko nakita yung matandang lalaki. Nakatayo siya sa labas ng bahay. At mas lalo kong naramdaman na may mali. Hindi siya kumikilos ng normal. Yung katawan niya parang hindi natural lang pagkakatayo. Bagyang nakatagilid ang ulo niya. Sobrang tagilid na parang imposible para sa isang normal na tao. At kahit madilim, kita ko na
Nakatingin siya diretso sa bintana ko. Sa akin. Kinabahan ako. Bigla siyang gumalaw. Humakbang. Hindi siya naglalakad tulad ng tao. Parang hinihila niya yung paa niya sa lupa. Dahan-dahan, papalapit. Napaatras ako sa sobrang takot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Hanggang sa tumigil siya. Eksakto sa ilalim ng bintana ko. Hindi ko na siya kita. Pero alam kong nandyan lang siya. Nakatingin, naghihintay. Lumipas ang ilang segundo hanggang sa may narinig akong boses. Mahina at paos. Tatagalugin ko na lang para mas maintindihan nating lahat. Buksan mo. Napatakip ako sa bibig ko. Hindi siya kumakatok, pero ramdam ko nasa mismong harap siya ng pinto. Buksan mo. At doon ko napansin, hindi lang iisa ang boses na naririnig ko. Parang may kasabay. Parang may ibang nagsasalita sa loob ng boses niya. Hindi na ako nag-isip. Kinuha ko yung bag ko, yung susi, at tumakbo ko palabas ng bahay, sa likod. Hindi ko na tinignan kung nasan siya, basta tumakbo lang ako. Sa gitna ng kadiliman ng bukid, ramdam ko na may sumusunod. Hindi ko siya nakikita, pero ramdam ko yung presensya, yung bigat ng hangin, yung pakiramdam na may nakatingin sa likod ko kahit hindi ako lumilingon. Hanggang sa makarating ako sa bahay ng kapitbahay. Halos mabaliw ako sa pagkatok. Binuksan niya ako agad, parang inaasahan niya. Tapos ang sabi niya, pumasok daw ako. Pagpasok ko, agad niyang isinara ang pinto at naglagay ng kung ano-anong papel na may sulat sa harap. Tahimik kami pareho, walang nagsasalita, hanggang sa marinig namin isang katok sa labas. Pareho kaming napatingin sa pinto. Hindi ako makahinga ng maayos sa takot. Tapos bumulong yung matanda at ang sabi niya, wag daw akong sasagot. Maya-maya, tumigil. At pagkatapos nun, wala na. Kinabukasan, umalis ako agad sa lugar na yon. Hindi na ako bumalik. Hindi ko na rin binalikan yung ibang gamit ko. Wala na akong pakialam. Ang importante, nakalayo ako. Bago ako umalis, kinausap ko ulit yung matandang babae. Sinabi niya sa akin, matagal na raw may nakikitang tao sa bukid na yun. Pero hindi daw yun tao. Isa daw yun sa mga naiwan. Mga hindi na nakaalis. Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin. Pero simula noon, hindi na ako bumalik sa lugar na yun sa Japan. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yun. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Johnny. Isang college student na laging puyat, lalo na kapag may deadline ng project. Gabi na nun, halos 2:00 na ng madaling araw nang matapos kami ng groupmate ko. Sa sobrang pagod, pinili kong umuwi mag-isa kahit madilim na. Wala namang bago doon. Ilang beses ko na ring dinaanan ng rutang yun pa uwi. May isang bahagi ng daan na lagi kong nilalagpasan. Isang makitid na iskinita na may kanal sa gilid. Normal lang naman yun. Mabaho, madilim, madalas may daga. Pero wala nang mas kakaiba pa. Hanggang sa gabing yun, wala na ni isang tao. Tanging ilaw lang ng poste ang nagbibigay liwanag sa iskinita. Habang naglalakad ako, may napansin akong kakaiba sa kanal. May gumagalaw. Huminto ako. Akala ko noong una, pusa lang o kaya aso na naghahanap ng makakain. Pero habang tinitignan ko, napansin kong mahaba ang katawan nito. Sobrang haba. Ahas? Bulong ko sa sarili ko. Pero hindi normal na ahas.
Unti-unti itong umaangat sa ilalim ng tubig ng kanal. At doon ko nakita ang hindi ko makakalimutan habang buhay. Hindi yun ulo ng ahas. Ulo yun ng tao. Isang babae. Maputla ang muka. Mahaba ang buhok. Puting-puti. Nakabagsak at basa. Halata mong bagong ahon sa tubig. Nakalawit yun habang nakatingin siya sa akin. At ang mga mata niya, diretso sa akin. Hindi siya kumukurap. Hindi rin siya gumagalaw. Para bang hinihintay niya akong lumapit. Napatigil ang buong katawan ko. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makatakbo. Nanigas lang ako. Hanggang sa ngumiti siya. Dahan-dahan. At doon ako natauhan. Bigla siyang umusad. Umabante siya ng sobrang bilis. Dumudulas lang siya sa lupa. Diretso sa direksyon ko. Putang ina. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Napaatras agad ako. Halos matumba sa kaba. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Pero bago pa siya tuluyang makalapit, bigla siyang lumiko at pumasok sa isang makitid na drainage sa gilid ng kanal. Tapos naglaho siya na parang bula. Tumahimik na ulit ang paligid. Walang kahit anong bakas na may nakita akong ganong bagay. Pero hindi ako nagkamali. Alam ko ang nakita ko. Hindi na ako nag-isip pa. Tumakbo na ako pa uwi. Halos hindi na lumilingon. Pagdating ko sa bahay, dire-diretso ako sa kwarto ko at sinara ko ang pinto. Hindi ko na sinabi kahit kanino, kahit sa pamilya ko. Sino ba ang maniniwala? Lumipas ang mga araw, pinilit kong kalimutan. Pumasok ulit ako sa school na parang normal lang ang lahat. Pero pagkatapos nun, napapadaan pa rin naman ako doon. Pero hindi ko na siya nakita ulit. Matagal ko nang pinapangarap makarating sa isang ilog sa Laguna na palaging pinag-uusapan online. Sabi nila, sobrang linaw daw ng tubig dito kapag umaga at parang tahimik na paraiso sa gitna ng gubat at kabundukan. Para sa akin, ideal itong lugar para sa solo travel, malayo sa ingay, sa tao, at sa gulo ng lungsod. Pero laging may isang bagay na laging kasama ng kwento ng ilog na yon. May mga nawawala raw. Ako nga pala si Sheena. May mga nagsasabing may lalaki doon. Gwapo, laging nasa tabi ng ilog. At kapag pinansin mo siya, hindi ka na raw makakaahon pag hinila ka niya pailalim. Siyempre, hindi ako naniwala. Urban legends lang yun. Sabi ko pa sa sarili ko habang nasa biyahe ako papuntang Laguna. Mas lalo lang akong na-excite. Gusto ko pang patunayan na walang katotohanan ng mga kwentong nakakatakot na kumakalat online. Pagdating ko sa munting baryong malapit sa ilog, ramdam ko agad ang kakaibang bigat sa paligid. Hindi naman siya creepy sa unang tingin. Normal na probinsya. May mga puno. May dumadaang hangin. May tunog ng mga kuliglig. Pero may isang bagay na napansin ko. Tahimik ang mga tao. Habang papalapit ako sa trail papuntang ilog, may isang lalaking nakatayo sa gilid ng daan. Nasa mga mid-30s siguro siya. Nakapangbahay lang. Mukhang taga ron. "Miss, huwag ka nang tumuloy dyan," sabi niya habang tumitingin sa akin ng diretsyo. Napahinto ako saglit. "Oh, umuwi ka na lang. Delikado sa ilog na yan," seryoso niyang sabi. Ngumiti ako. Pilit na pinapawi ang kaba ko. "Okay lang po. Magpipicture lang ako sandali." Tumingin lang siya sa akin na parang ay gustong sabihin pa. Pero pinipigilan niya ang sarili niya. Pag nakita mo siya, huli na. Mahina niyang bulong. Hindi ko na siya sinagot. Tumalikod na ako at nagpatuloy sa paglalakad. Habang papalapit ako sa ilog, mas lumalakas ang tunog ng tubig. Malamig ang hangin kahit terik ang araw. Hanggang sa makarating ako sa tabing ilog.
Umupo ako sa malapit na bato. Inilabas ang kamera ko at huminga ng malalim. Sobrang overrated naman ang takot nila dito. Sabi ko habang pinapakalma ang sarili. Normal lang naman ang lahat nung una. Tubig na dumadaloy, mga dahon na hinahangin, liwanag ng araw na sumasalamin sa surface. Ngumiti pa ako habang binababadang pa ako sa tubig. Wala naman pala. Pero ilang minuto lang ang lumipas. May napansin akong kakaiba. Sa gitna ng ilog, may anino. Hindi siya tulad ng isda. Hindi rin siya parang kahoy o lumot. Parang tao. Dahan-dahan akong lumapit sa gilid para tignan. At doon ko siya nakita. Isang figura sa ilalim ng tubig. Nakatingin pa itaas. Parang alam niyang tinitignan ko rin siya. Napasinghap ako. May tao ba? Dahan-dahan siyang umahon mula sa ilalim ng tubig. At sa unang tingin, akala ko, panaginip lang. Isang lalaki. Napakagwapo. Parang hindi bagay sa lugar na yon. Makinis ang mukha niya. Maaliwalas ang mata. At nakangiti siya na parang kilala niya ako. Hindi ako makagalaw. Parang hinihila ako ng tingin niya. Lumapit pa siya sa ilalim ng tubig hanggang sa kita ko na siya mula sa ibabaw. Nakatingala, nakangiti tapos tahimik. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nakaramdam ng kakaibang init at pagkalma. Parang gusto ko siyang lapitan. Hello? Mahina kong sabi. Ngumiti lang siya at doon ko napansin, may mali. Unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Yung gwapong muka, parang nag-iba. Yung mga mata niya, nagiging berde. At yung ngiti niya, humahaba ng hindi natural. Parang hindi na tao ang nakatingin sa akin. Bago pa ako umatras, bigla niyang hinila ang paa ko pababa ng tubig. Hindi ako agad nakasigaw. Sa isang iglap, malamig na tubig ang bumalot sa buong katawan ko. Parang may kung anong kamay na humahatak sa akin pababa sa ilalim ng tubig. Hindi! Pilit kong sigaw. Nakikita ko pa siya. Yung lalaki. Nasa ilalim siya. Nakatingin sa akin habang hinihila ko pababa. Yung mukha niya, hindi na ganap na tao. Yung gwapo niyang anyo, unti-unting nagiging mali ang hugis. Parang humahaba ang ngiti. At ang mga mata niya, sobrang liwanag na berde. Umihigpit ang hawak niya sa paa ko. Parang ayaw niya akong pakawalan. Kumakapal ang tubig sa paligid ko. Bumibigat ang lahat. Ang katawan ko, ang hininga ko, kahit ang isip ko. Sinubukan kong sumipa, umatras, kumapit sa kahit anong pwedeng hawakan. Pero wala. Walang kahit ano sa ilalim kundi siya. At yung malamig na presensya na parang kumakain ng takot ko. Hanggang sa biglang may humila sa braso ko pataas. Isang malakas na hatak. Parang may ibang kamay na hindi ko nakikita pero ramdam kong hinihila ko. At sa isang iglap, umangat ako pataas ng mabilis. Parang iniligtas ako mula sa ilalim ng bangungot. May nagligtas sa akin. Pag-ahon ko sa ibabaw ng tubig, nauubo ako ng sunod-sunod. Halos wala ng lakas. Nanginginig ang buong katawan ko habang pilit kong hinahabol ang hininga. Tapos doon ko siya nakita. Yung lalaki sa daan, yung nagbabala sa akin. Nasa gilid ng ilog, nakahawak sa kamay ko. Hinihila ko palayo sa gitna ng tubig. Sinabi ko na sa'yo. Mariin niyang sabi habang hinihila niya ako papunta sa mababaw. Hindi ko na magawang sumagot. Umiiyak na ako, nanginginig at halos mawalan ng malay. Sa likod ko, sa gitna ng ilog, may gumalaw ulit. Dahan-dahan ako lumingon. Nasa ibabaw lang ng tubig ang ulo niya. Tapos tumingin yung nilalang dun sa lalaking sumagip sa akin. At bigla siya nagsalita. Isang tunog na parang hindi ko maintindihan.
Parang may inusal siya. Parang dasal. Nakatingin lang yung lalaki sa ilog na parang sanay na siya sa ganito. At sa isang kisap mata, lumubog ulit ang nilalang at kusa siyang bumalik sa ilalim. Nasa gilid ako ng ilog, nakaupo, basa, nanginginig pa rin habang yakap-yakap ng lalaking nagligtas sa akin. Hindi ko kaya magsalita agad. Paulit-ulit lang akong humihinga na parang hindi pa rin sapat ang hangin. Bakit? Bakit siya ganun? Hindi siya tao. At hindi siya nag-iisa dyan. Tumayo siya at inalalayan din akong tumayo din. May mga lugar dito na dapat hindi pinupuntahan ng mag-isa. Lalo na kung hindi mo alam kung ano ang nakatago rito. Napatingin ako sa ilog ulit. Normal na ulit ang itsura nito. Parang wala talaga nangyari. Parang hindi yun delikado. Pero alam kong totoo ang lahat. Alam ng katawan ko. Alam ng takot ko. Habang naglalakad kami palayo, hindi ko na nilingon ulit. At mula noon, hindi na ako muling bumalik sa kahit anong ilog na may mga babala. Hindi ko makakalimutan yung bakasyon ko sa isang probinsya sa Japan. Hindi dahil sa magagandang lugar, kundi dahil sa isang bagay na nakita ko na hanggang ngayon hindi ko maipaliwanag. Nagpunta ako sa isang probinsya, medyo liblib, tahimik at napapalibutan ng bundok. Gusto ko kasing umiwas muna sa ingay ng syudad. Simple lang yung itinerary ko. Lakad-lakad, kain at explore ng mga lugar na hindi masyadong dinadayo ng turista. Isang hapon, may napuntahan akong ilog. Malinaw yung tubig, halos kita mo yung ilalim kahit medyo malalim. Tahimik yung paligid, walang tao, walang sasakyan, puro tunog lang ng hangin at agos ng tubig. Parang perpekto siyang lugar para mag-relax. Umupo ako sa gilid, pinanood yung tubig na dumadaloy. Doon ko napansin, parang may gumagalaw sa ilalim. Akala ko isda lang, pero habang tinitignan ko, napansin kong hindi normal yung galaw. Mabagal, pero parang may sinusundan na pattern. Bigla akong kinabahan. Lumapit ako ng konti. Pilit sinisilip kung ano yon. Doon ko siya nakita. May muka. Muka ng tao. Pero hindi siya tao. Kakaiba yung kulay ng balat. Parang kulay gray. Mahaba ang buhok. Basa at nakadikit sa muka. Yung mga mata niya, kulay itim. At yung bibig niya, bagyang nakabukas. Pero hindi ko makita kung may ngipin ba. Tapos yung katawan niya naman, hindi ko makita ng buo. Pero halata na hindi normal. Parang pinagsamang tao at isda. May kakaibang hugis yung balikat at leeg. At parang may kaliskis na kumikintab sa ilalim ng tubig. Napatigil ako. Hindi ako makagalaw. At doon, dahan-dahan siyang umangat. Pag-akyat sa ibabaw, doon ko mas nakita yung itsura niya. Mas nakakatakot. Bigla siyang ngumiti. Doon ko naramdaman at nakita ko, nakatingin siya diretso sa akin. Alam niyang nandun ako. Sa sobrang takot ko, napaatras ako bigla. Nadulas pa ako sa bato at muntik mahulog sa tubig. At doon, bigla siyang kumilos. Mabilis, sobrang bilis. Tumalon siya paalis ng tubig. Sandali ko lang siyang nakita ng buo. Mahaba ang katawan, may parang buntot na makintab. At yung mga braso niya, payat pero mahaba. Parang kayang abutin ako kahit nasa gilid ako. Napasigaw ako, pero bago pa siya makalapit, bigla siyang tumalon pabalik sa ilog. Tapos parang bula na nawala. Pero hindi ako nagkamali.
nakita ko yun. Agad akong tumayo at tumakbo palayo. Hindi ko na nilingon pa yung ilog kahit isang beses. Pagbalik ko sa tinutuluyan ko, hindi na ako mapakali. Buong gabi, pakiramdam ko, may nakatingin sa akin. Parang may basa akong naaamoy kahit nasa loob ako ng kwarto. Kinabukasan, umalis ako agad sa lugar na yon. Hindi ko na sinubukang bumalik. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin, ano yung nakita ko? Sirena ba? Shokoy? O may ibang nilalang talaga sa mga ilog na hindi dapat ginagambala? Makalipas naman ang ilang araw at linggo, nakalimutan ko na din yon. Pasensya na po kung medyo maiksi ang kwento ko, pero sana magustuhan nyo. Hanggang dito na lang. Salamat. Hindi ko alam kung malas ba ako o sadyang may mali sa lugar na nilipatan ko sa San Mateo. Ako po si Beth. Simple lang naman yung bahay. Luma pero livable. 2 kwarto, maliit na sala. Tapos sa likod, may estero. Noong una, wala akong pakialam doon. Akala ko, normal lang na sapa o kanal lang na dumadaloy sa likod ng bahay. Medyo may mga damo, may basura minsan, pero tahimik naman sa umaga. Parang ordinaryong residential area lang. Pero nagbago lahat noong unang linggo ko pa lang doon. Isang gabi, mga bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa ingay ng sasakyan, hindi rin dahil sa kuliglig, kundi dahil sa iyak ng bata. Mahina sa una, parang malayo, parang galing sa likod ng bahay. Baka anak lang ng kapitbahay, sabi ko sa sarili ko habang pinipilit bumalik sa tulog. Pero hindi tumigil. At ang pinakang kakaiba, palaging 2:00 ng madaling araw. Araw-araw. Same time, same place. Sa una, hindi ko pinapansin. Akala ko normal lang. Baka may batang madaling magising o umiyak sa bahay nila. Pero habang tumatagal, napapansin ko na hindi normal yung tunog ng iyak. Hindi siya iyak na nagtatampo. Hindi siya iyak na spoiled. Parang iyak na nahihirapan. Parang sinasakal ng takot. Parang humihingi ng tulong pero walang sumasagot. Minsan, nakatayo lang ako sa bintana, nakikinig. Tahimik ang buong lugar. Tapos biglang maririnig ko yung iyak mula sa likod bahay. Galing sa estero. Nakakapangilabot kasi parang lumalapit habang tumatagal. Isang gabi, tinanong ko yung kapitbahay ko na katabi ng bakod. Kuya, may bata ba sa inyo na umiiyak lagi sa gabi? Tumawa siya ng mahina, parang awkward. Ha? Naririnig mo na pala? Bigla akong kinabahan. Anong meron? Huwag mo na lang pansinin. Matagal na yan. Hindi niya na inelaborate. Basta pumasok na lang siya sa bahay nila. Mas lalo akong hindi nakatulog nung gabing yon. Simula noon, hindi ko na alam kung imahinasyon ko lang ba o totoo. Pero tuwing 2:00, parang mas lumalakas yung iyak. Parang nasa likod na mismo ng bahay ko. At isang gabi, napagdesisyonan kong tignan kung ano talaga yung pinanggagalingan ng tunog. Dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ko yung flashlight ng cellphone ko at pumunta ako sa likod ng bahay, papunta sa estero. Habang papalapit ako, doon ko napansin yung iyak biglang huminto. Parang alam niyang may nakikinig. At sa sobrang tahimik ng paligid, isang bagay lang ang maririnig mo. Yung tunog ng tubig sa estero na parang may gumagalaw sa ilalim. Doon ko na na-realize, hindi ito normal at may mali sa lugar na ito. Hindi ko alam kung bakit ko pa tinuloy. Pero nakatayo na ako noon sa likod bahay. Hawak ang cellphone flashlight ko
nakatutok sa estero. Tumahimik yung lugar. Walang iyak, walang kahit anong ingay. Umakbang ako palapit. Habang sumisilip ako sa gilid ng estero, doon ko napansin yung tubig. Hindi normal lang ang agos. Parang may umiikot sa ilalim. Parang may gumagalaw kahit walang hangin. Tapos, mahina lang. Parang singhot ng iyak. Natigilan ako. Doon mismo sa ilalim ng tulay ng estero, nakita ko siya. Isang maliit na anino, nakaupo. Hindi agad malinaw ang itsura, pero malinaw ang isang bagay. Umiiyak siya, at doon ko nakita ng buo. Isang bata, basang-basa, madungis, parang ilang araw nang nasa tubig. Yung ulo niya, nakayuko, tapos biglang umangat. At nung tumingin siya sa akin, halos mapahinto ako sa paghinga ko. Yung mga mata niya, kulay itim lang. May sugat siya sa ulo, at kahit hindi ko gustong tignan, parang may malamig na hangin na sumabay sa paglapit niya sa gilid ng estero. Dahan-dahan siyang umakyat. Hindi siya normal na gumalaw. Gumagapang siya, at habang pataas siya ng pataas, mas lumalakas yung iyak. Yung mahina na iyak na naririnig ko araw-araw, biglang naging sigaw. Napasigaw na rin ako. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ko pabalik ng bahay. Halos madapa ako sa daan. Sinara ko lahat ng pinto, kinandado. Niyakap ko ang sarili ko habang nanginginig. Pero ang pinakamasama, habang nasa kwarto ako, naririnig ko pa rin siya. Sa likod bahay, sa estero. Mas malapit na. Hanggang sa 2:00 ng madaling araw ang lumipas. Hindi siya nawala. Hindi ako nakatulog. Hindi ako kumalma. Parang buong gabi, may nakatingin lang sa bahay ko mula sa dilim. Kinabukasan, wala na akong ibang ginawa kundi tanungin ng kapitbahay ko ulit. Pero iba na siya ngayon. Hindi na siya tumatawa. Hindi na rin siya umiiwas. Nung nakita niya akong balisa, punento na niya. Sige na, sasabihin ko na. Matagal na yung batang yan. May bagyo kasi dati. Malakas. Umapaw yung estero. May batang nalunod kasi dyan. Hindi na naisalba. Hindi nila nakuha agad yung katawan. Hanggang ngayon, may nagsasabi na umiiyak pa rin daw siya tuwing gabi. Nanlamig ang buong katawan ko. Pero bakit sa bahay ko mismo? Tanong ko. Tumingin siya sa likod ng bahay ko. Tapos ang sabi niya, diyan kasi siya madalas makita. Kasi diyan siya huling nakita bago mawala. Matapos yun, nagdesisyon na talaga ako na aalis na ako doon. Hindi na ako nagtagal sa bahay na yon. Nag-impake na ako at lumipat ng ibang bahay. Hindi ko akalaing sa sobrang mura ng renta, doon pa pala ako mapapahamak. Ako pala si Carol. Nasa Japan ako noon. Working student. Hirap na ako sa bayarin, tuition, pagkain, at pamasahe. Kaya nung may nag-offer sa akin ng isang lumang bahay na halos kalahati lang ang presyo ng karaniwang renta, hindi na ako nagdalawang isip. Sabi nila, bakanteng bahay, matagal nang walang nakatira. Pero ayos na sa akin yun. Sanay naman ako sa lumang bahay. Basta may matulugan lang. Pagdating ko doon, napansin ko agad yung katahimikan. Hindi yung normal na tahimik. Yung parang walang kahit anong gumagalaw. Kahit hangin, parang ayaw pumasok sa paligid. Lumang kahoy yung bahay. May ikalawang palapag. Medyo maalikabok, pero malinis naman kung lilinisin mo lang.
May maliit na banyo sa likod at isang kusina na mukhang matagal nang hindi nagagamit. Perfect, sabi ko pa sa sarili ko. Hindi ko na inisip kung bakit mura. Unang gabi ko, okay naman. Pagod ako galing trabaho, kaya agad ako nakatulog. Pero bandang madaling araw, doon nagsimula. Nagising ako sa tunog ng kahoy. Parang may naglalakad sa itaas. Napadilat ako. Ano yun? Siguro daga lang. Sabi ko na lang. Pero hindi. Mabigat yung tunog. Hindi parang maliit na hayop. Parang paa ng tao. Dahan-dahan, paikot-ikot. Sinilip ko yung kisame. Tahimik na ulit. Wala na akong naririnig. Inumbinsi ko na lang yung sarili ko na pagod lang ako o baka guni-guni. Kinabukasan, chinek ko yung second floor. Wala naman ako nakita. Walang bakas, walang tao. Pero may kakaiba akong napansin. Yung sahig doon, may parte na parang basa. Parang may natapong tubig. Pero wala naman akong iniwan doon. Hindi ko na lang pinansin. Kailangan ko ng matitirhan. Hindi ako pwedeng maarte. Ilang araw ang lumipas. Pare-pareho. Sa umaga normal. Sa gabi, hindi. Laging may naglalakad sa taas. Minsan mabagal. Minsan mabilis. Minsan pa nga parang tumatakbo. At ang pinakang nakakatakot, kapag tumigil ito, eksakto sa ibabaw ng kwarto ko. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Kinuha ko yung flashlight ko at umakyat ako. Tahimik doon. Walang tao. Pero ramdam ko, hindi ako nag-iisa. Parang may nakatingin sa akin kahit wala akong makita. Bigla akong kinilabutan. Bumaba ako agad. Akala ko, yun na yung pinaka nakakatakot. Hindi pa pala. Isang gabi, galing ako sa trabaho. Sobrang pagod. Pagpasok ko sa bahay, diretso ako sa banyo para maligo. Habang naglalakad ako papunta doon, napahinto ako. May nakita kong bakas sa sahig. Basang yapak. Galing sa loob ng banyo. Papunta sa sala. Isa-isa. Malinaw. At ang mas nakakakilabot, hindi ko yun paa. Hindi ako gumalaw. Tinitigan ko lang yung yapak. Basang-basa pa. Ibig sabihin, kalalabas lang. Pero ako pa lang ang bagong dating sa bahay. Nakatayo lang ako sa pintuan ng banyo. Hindi ko kayang gumalaw. Yung mga basang yapak, malinaw na malinaw. Isa-isa, papunta sa sala. Parang may bagong ligo lang na lumabas. Pero walang tao. Walang kahit sino. Dahan-dahan akong umatras. Hindi ko na tinuloy yung pagligo. Kinuha ko yung tuwalya at pinunasan ko yung kamay ko na nanginginig na. Pagod lang to. Pagod lang to. Paulit-ulit kong sinasabi. Pero sa totoo lang, hindi na ako naniniwala sa sarili ko. Kinagabihan, hindi ako agad nakatulog. Pinatay ko lahat ng ilaw pero nakabukas yung maliit kong lamp sa tabi ng higaan. Nakikinig lang ako. Sobrang tahimik hanggang sa nagsimula na naman. Sa taas, mabigat, parang hindi na nagtatago. Pero iba na ngayon. Hindi na siya paikot-ikot. Diretso, papunta sa hagdan. Sa bawat hakbang, pababa, dahan-dahan. Sinusukat ang bawat baitang. Hindi ko na kayang gumalaw. Parang nanigas ang buong katawan ko. Huminto, eksakto sa ibaba ng hagdan, sa may sala. Malapit sa kwarto ko. Tapos tumahimik ulit. Pero ramdam ko, may nakatayo sa labas. Tinignan ko yung pintuan ng kwarto ko.
Hindi ko alam kung bubuksan ba niya o hinihintay lang ako. Lumipas ang ilang segundo hanggang sa may kumatok. Isang beses lang. Mahina pero sapat para maramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Hindi ako sumagot. Pinikit ko yung mata ko. Umaasang mawawala na lang. Pero mali. Unti-unting umikot yung doorknob. Dahan-dahan. Parang sinisiguradong maririnig ko. Doon na ako napasigaw. Hindi ko na kinaya. Napatalon ako mula sa kama. Kinuha ko yung bag ko kahit hindi ko na alam kung ano ang laman at tumakbo ko palabas ng kwarto. Hindi ko na nilingon yung pinto. Hindi ko na tinignan kung sino ang nasa likod nito. Paglabas ko ng bahay, diretso ako sa kalsada. Wala akong sapatos. Kahit jacket, wala ako. Kahit sobrang lamig sa labas. Hingal na hingal ako. Hindi ako tumigil. Hanggang makarating ako sa pinakang malapit na convenience store. Doon ako umupo. Doon ko lang naramdaman na nanginginig na pala ang buong katawan ko. Kinabukasan, bumalik ako para kunin lang lahat ng gamit ko. May kasama na akong kaibigan. Hindi ko na kayang bumalik mag-isa. Pagpasok namin ng bahay, normal na ulit. Walang kahit anong kakaiba. Parang wala nangyari. Pero habang kinukuha ko yung gamit ko sa kwarto, napatingin ako sa pinto. Doon sa loob, sa kahoy, may bakas. Parang may kumamot. Mula sa labas papasok. At sa gitna ng pinto, may bahagyang basa. Parang kamay. Pagkatapos ko mag-impake, umalis na agad kami. Hindi ko na binalikan yung bahay. Hindi ko na rin sinubukang alamin kung ano yung nandun. Hindi ko na rin sasabihin kung saan eksaktong lugar sa Japan. Pero probinsya yun. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.